magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, lahat ng ating matiran sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, sa United Pentecostal Church, Philippines Incorporated, sa lahat ng EFDs sa buong Pilipinas. Binabati ko kayo ng magandang gabi. So, subukan natin ngayon na magtagalog, mga kapatid, dahil nag-request po ang mga kapatiran nating taga Luzon para naman makaintindi daw sila. So susubukan natin ngayon, mga kapatid, kung hanggang saan ang kaya nating magtagalog. So again, magandang gabi sa ating lahat, sa ating newly elected officers for Northern Mindanao, our new Northern Mindanao District Presbyter, Reverend Rolando Bahuno, sir. Good evening, sir. And our new NMD Section 1 Presbyter Reverend Frank Tamita, and all officers newly elected. Congratulations sa inyong lahat, at nawa po ay gamitin kayo ng Panginoon para sa ating district, at lahat ng mga pastors na patuloy na walang takot na magdala ng salita ng ating Panginoon. So magandang gabi. Tonight po, for our episode, tayo po ay mangungusap sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating topic for tonight. Diyan po makikita sa Acts chapter 9 verse 1 to 5 and Acts chapter 13 verse 9. Sabi dito, samantala patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. So mga kapatid, bigyan natin ang tema ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito: Saul became Paul after encounter and knowing God. So mga kapatid, si Saulo ay naging Pablo pagkatapos niyang makilala, ma-encounter ang Panginoon. So kung titingnan natin, mga kapatid, itong si Saulo, siya yung pinakamatapang na nakilala natin na talagang nagsusumikap na gibain at usigin ang lahat ng mga nanampalataya kay Panginoong Hesus. So nang si Saulo, mga kapatid, ay nakatagpo o kanyang na-encounter at nakilala ang ating Panginoong Hesus, nagbago ang kanyang pangalan. So sa kanyang pangalang Saulo na nooy kinakatakutan ng lahat ng nananampalataya, nang siya ay nakatagpo at nakakilala ng ating Panginoon, siya ay nagiging Pablo. So itong si Pablo, na kung titingnan natin ang kanyang buhay, ay talagang masasabi nating marami siyang karanasang tinitiis dahil sa kanyang paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. So in 2 Corinthians chapter 11 verse 10, sabi niya dito, "Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya, na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito dahil nasa akin si Kristo." So bakit nagiging matapang ito sa pagpapatunay si Apostol Paul o si Pablo? Dahil nasa kanya si Jesus Christ. So itong si Apostol Pablo, marami siyang pinagdadaanan. Sabi nga niya, 2 Corinthians chapter 11 verse 24,
5 bisis akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ibig sabihin, 5 times 39 times. At 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 bisis kong naranasang mawasak ang barko na aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Grabe mga kapatid, yung nagiging karanasan ng ating kapatid na si Pablo dahil sa kanyang pag-change ng life. Pero sabi niya sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." So hindi na siya natatakot mga kapatid, sapagkat naiintindihan na niya ngayon na kung siya ay namumuhay na sa pamamagitan kay Kristo, ay kung mamamatay man siya, ito ay gain sa kanyang buhay, sapagkat magkakaroon siya ng habang buhay na kaligayahan. Napatanong si Pablo, "Sino kayo, Panginoon?" Para bang si Moses nang tinanong niya ang Panginoon ng sinugo ng Diyos, si Moses, napuntahan ang mga Israelites doon sa Ehipto at ipalabas sila. Tinanong ni Moses ang Diyos. Sabi ni Moses, "Panginoon, kung sakaling magtatanong sila," in Exodus chapter 3:13 to 15, sakaling magtatanong sila kung sino ang nagpadala sa akin. Sabi dito mga kapatid, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they asked me," kung sakaling magtatanong sila, "What is his name?" Ano ba ang pangalan na nagpadala sa iyo? "Then what shall I tell them?" So ito yung nagiging tanong ni Moses. And God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, and I am has sent me to you." God also said to Moses, "Say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you." Ibig sabihin mga kapatid, na ang tanong ni Moses na kung sino ang Diyos na nagpadala sa kanya, ang sagot lamang ng Diyos, "I am who I am, the Lord of your fathers, the God of Abraham." Samantalang ng matagpuan ni Saulo si Jesus sa kanyang pagkabulag doon sa road of Damascus, tinanong din niya sa Panginoon, "Sino kayo, Panginoon?" Walang ibang sinabi ang Panginoon. Hindi "I am that I am." But sabi niya dito, pinakaklaro mga kapatid, klarong-klaro sa kanyang sagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig. I am Jesus whom thou persecutest." So directly mga kapatid, sinagot ng Panginoon kung sino siya. So ngayon alam na natin kung ano ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, walang ibang pangalan ng Panginoon. Sabi dito, siya ay si Jesus. Hindi sinabi doon, "kami," kundi "ako." I am Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya. So mga kapatid, kung mayroon kang problema sa iyong buhay, alalahanin mo. Darating at darating sa iyong buhay na matatagpuan mo ang Panginoon at pagkilala niya ang kanyang sarili sa iyo sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Huwag na nating antayin mga kapatid
na tulad ng naranasan ni Pablo na itinumba pa siya ng Panginoon at nabulag ng 3 araw. Saka siya nagkaroon ng mabuting pag-iisip at nakilala ang Panginoong Jesus Christ. In Acts chapter 13 verse 9, pero si Saulo na tinatawag ding Pablo ay napuspos ng banal na espiritu. So si Pablo noon, ngayon ay tinawag ng Pablo. So magbabago ang iyong buhay, mga kapatid, kung iyong makilala ang ating Panginoong Hesus. Kung matagal ka nang nangangarap na magbago ang iyong buhay, di na kailangan hintayin mo pa ang New Year, mga kapatid, for New Year's resolution. Kailangan mo lang makilala si Jesus Christ. So maraming magbabago sa iyong buhay, huwag kang matakot. Kung matagal ka nang nagpapasan ng bigat, kailangan mo lang makilala si Jesus Christ. In John 1:1, sabi doon, in the beginning was the Word. Sino itong Panginoon? He is the Word. Sabi nga doon sa sagot niya kay Moses, I am who I am. Word lang, mga kapatid. The Lord, the God. Word lang siya, mga kapatid, pero walang pangalan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. So ano yung salita na yun? Ano yung word na yun? Siya ay kasama ng Panginoon. So yung word na God, kasama ng Panginoon. Kasi hindi yun pwedeng ipaghiwalay. So yung God at saka yung word niya ay iisa. And the word was God. So sino daw yung word? Siya yung Panginoon. Siya yung Diyos, mga kapatid. John chapter 1 verse 10, He was in the world. Dito na siya, mga kapatid, sa sanlibutan. And the world was made by Him. Sino daw ang gumawa nito? Sino yung nagiging laman? Si Jesus Christ. Siya yung Word na naging laman. At ngayon, dito na siya sa mundo. Ngunit, and the world was made by Him. Siya ang gumawa nito. Ito yung masakit. And the world knew Him not. Bagkus, sinuot niya ang pagiging utusan, pagiging servant, para ma-serve at mailigtas yung mga tao. Pero ang masakit, dito sa last verse, and the world knew Him not. So mga kapatid, ito yung kulang sa buhay natin. Kailangan natin makilala ang Panginoon. Kailangan natin siyang usisain kung sino nga ba talaga ang Diyos. Sino nga ba talaga si Jesus? Si Jesus ba ay anak lang ba ng Panginoon? Yes, siya ay anak ng Panginoon sa pagiging laman. Pero sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, in Him dwelleth the fullness of God. Sa pagiging laman niya, ang kaloob-looban niya ay ang fullness o ang kabuuan ng Panginoon. So wala nang ibang Diyos, mga kapatid, na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses ay naging laman, ay naging tao. In short, mga kapatid. So anong pangalan niya? Yan din ang tanong ni Saulo, mga kapatid. Sino ka ba, Panginoon? Walang ibang sagot ang Diyos. Ako, si Jesus, na iyong inuusig. So mga kapatid, gusto mo bang magbago ang iyong buhay? Gusto mo bang magkaroon ng matiwasay na pag-iisip? Gusto mo bang magiging masaya? Kailangan makilala mo si Jesus. Siya ay pumarito na dito sa mundo. At siya ay bumalik sa langit pagkatapos niyang mag-sacrifice sa kanyang buhay as human. At binigay ang kanyang dugo sa Kalbaryo sa cross para tayo ay mailigtas. Kailangan mo siyang makilala para magkaroon ng kaligtasan ang iyong buhay. So mga kapatid,
ito ay panimula pa lamang ng ating talakayan sa mga bagay-bagay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ako'y naniniwala na marami pang gustong iligtas ang Panginoon. Ngunit hindi natin yun makakamit hanggat hindi mo makilala ang Panginoong Hesus. So unang-una, kailangan mong makilala kung sino nga ba talaga si Hesus. So mga kapatid, salamat sa iyong pagsubaybay sa ating talakayan. Ito ay sabi ko nga, panimula pa lamang ng ating episode ng mga topic para makilala natin ang ating Panginoong Hesus at maibahagi ang karapat-dapat na malaman ng sangkatauhan na magkaroon naman ng kaligtasan ng hindi pa nakakilala ng ating Panginoon.